Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Nawa ay ang biyaya ng Panginoon ay laging sumaating lahat, ang pagpapala niya at ang pag-iingat niya. I-share ko lang po sa maigsing sandali. At I do believe with all my heart, itong isi-share ko po ay ilan sa mga sikreto ng puso ni King David. Ano po, may 2 talata na gustong-gusto ako pagdating dito sa kay King David, yung kanyang mga pamantayan sa buhay. At gusto kong mag-get ninyo yung mensahe niya. Una-una, yung sinabi sa 2 Samuel chapter 24, verse 24. Dito sa talakayan na ito, sa verse 21 hanggang 24, nagpunta si King David kay Arauna. At ang layunin ng kanyang pagpunta ay para bilhin yung giikan ni Arauna at yung mga baka na ihahandog sa Diyos. At gustong bilhin ni David yung giikan para pagtayuan ng dambana, sabi sa verse 21. Ngayon, dahil alam ni Arauna na siya ay si Haring David, binibigay na po ni Arauna ng libre. Wala na raw dapat bayaran, dino-donate na. Pero dito papasok yung prinsipyo ni King David sa verse 24 ng 2 Samuel chapter 24. Ito po sabi ng talata, "And the king said unto Arauna, Nay, but I will surely buy it at thee at the price. Neither will I offer burnt offering unto the Lord my God of that which that cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Narinig ko tong song na to I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Si David, kahit na libre nang binibigay sa kanya, ayaw niyang tanggaping libre. Gusto niya, dumukot siya ng malaking halaga dahil iyon ay para sa Diyos. Diba? Hindi ko naman minamasama ang lahat, pero minsan tayong mga mananampalataya at maraming tao, lahat gusto lagi libre. Minsan meron ding mga bagay na hindi na dapat libre kasi minsan nakakasama na. Wala po, hindi ko po sinasabing masama ang libre, pero lahat na lang libre. Dito si David, makikita niyo ang puso niya, ayaw niya. Dapat na tuwan-tuwa siya, salamat libre mo nang binibigay. Hindi, gusto niyang dumukot. Gusto niya yung dumukot siya para sa Panginoon. I will not offer anything unto the Lord that cost me nothing. At 2 Samuel 24:24. Pagdating sa Psalms 116 verse 12, ito naman ang sabi ni King David ulit, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Nag-iisip naman si King David doon sa Psalms 116 verse 12, ano yung ibabayad niya pabalik sa Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanya? Can you imagine kung lahat ng mananampalataya ganun, yung nag-iisip ka na ang dami mo ng blessing sa Diyos at ano naman ang pwede mong gawin pabalik? Iyon ulit si King David. Kung lahat ng mananampalataya ganyan, siguro lahat ng church, maraming matatapos na project, lahat ng church, merong dudukot na mga miyembro magtutustos ng mga pangangailangan. Kasi yung puso ni David sa Psalms 116, iniisip niya yung may magawa naman siya pabalik sa Diyos. Tila baga na parang puro tanggap lang siya ng tanggap sa Panginoon. Ngayon, ang iniisip niya, paano naman siya gaganti sa Panginoon pabalik dahil sa sobrang kabutihan ng Diyos. So I hope to God, doon sa 2 talata na yun, may mapulot tayong magandang mensahe Una, makikita natin doon sa mga talata na yun, ang ganda ng puso ni King David sa Diyos. Ang ganda ng motibo niya. Hindi siya selfish, hindi siya puro kabig lang. No wonder, bakit sinabi ng Bible, si David, he was a man after God's own heart. He was a man after God's own heart. Sabi nga nung song dati ni Ray Boltz, when others see a shepherd boy, God may see a king. Isang pastol lang ng tupa si David. Pero nakita ng Diyos ang puso niya mula sa pagiging pastol, naging hari. So I hope to God, mga mananampalataya, baka naman pwedeng magaya natin yung puso ni King David pagdating sa trato niya sa Diyos.
So I hope kinapulutan natin ng aral. He was a man after God's own heart. Kitang-kita yung puso ni David doon sa mga talata at marami pa kung dadagdagan ninyo. So I hope kinapulutan natin ng aral. Muli, hanggang dito na lamang po ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.